6D microblading aftercare step by step. Good morning guys. So ito, update natin sa ating pinagawang kilay. So ayan, microblading po ang aking pinagawa kahapon. So ayan siya. Kung mapapansin nyo, medyo dark pa yung kulay niya kasi meron silang nilagay na parang tint sa buong kilay kaya medyo dark siyang tignan. Ayan. Microblading lang yan guys. Wala siyang combo. So ayan. So today is my first day after ng aking session. So ito po ang ating aftercare. Yan. Nagbigay po sila ng aftercare natin. So itong aftercare na to guys is kasama po siya dun sa binayaran natin. So ang binayaran ko is kasi 1.5 po siya. So nakita ko dun sa listahan nila is 1,000 lang po yung pinaka presyo nitong eyebrows natin na microblade. So, ito po is 499 ang kanilang aftercare. So, ipa-flash ko na lang din po sa screen ang kanilang aftercare po nila dun sa pinagawan po natin na clinic. So, ang tawag po pala dito sa ating kilay na pinagawa is 6D eyebrow microblading. So, ayun po siya. So, nakalagay dito, English kasi yung nakalagay, ipopost ko na lang din. Sa mga hindi po nakakaintindi ng English, i-explain ko po siya ng very simple. Yan. So, ayun guys, ang nakalagay kasi dito is do not wash the eyebrow within 24 hours. So, hindi natin siya pwedeng banlawan, ay basain or hugasan ng 24 hours. So, tandaan nyo na lang po guys kung anong oras kayo nagpagawa sa clinic nyo. Oras kayo nagpagawa at kung anong oras nyo rin pwedeng basahin kinabukasan. Kung anong oras kayo nagpagawa natapos, ganong oras nyo rin siya pwedeng basahin kinabukasan. Ganon na lang po yung gagawin nyo. So, nakalagay dito, number 2, right after the procedure, you can start using the ointment every hour for 7 days using cotton buds. So, ito po yung tinutukoy niya. Ito po yung ointment na tinutukoy niya. Ayan siya guys. May nakalagay naman po sa kanila kung ano yung ointment, sa kung ano po yung gagamitin nyo. So, gagamitin nyo siya every hour within 7 days. Okay? Number 3. After 24 hours, you can allow to wash your brows but avoid using soap direct in it. Use solution 4 times a day. Ayan, use solution 4 times a day. Ito yung tinutukoy niya na solution na gagamitin natin sa ating eyebrows. Kung sakaling pagkagising mo is naghilamos ka na, ako kasi pagkagising ko, sanay ako na hindi talaga ako naghihilamos ng pagkagising. Hindi ako sanay ng binabasa yung aking mukha pagkagising ko. Kaya okay lang yan. Kaya dito lang naman ako sa bahay. So, ito yung solution na sinasabi po niya. Wala siyang label na nakalagay. Basta solution lang po siya. Gagamitin nyo siya ng check natin. Gagamitin nyo siya pagkagising nyo, pagkatapos nyong maligo, tapos bago kayo matulog. Yun ang gagawin nyo. For 7 days din siya, gagamitin nyo siya ng cotton buds. Yan. Dito lang si area na to guys ha. Dito nyo ilalagay yung solution. Tapos patutuyuin nyo siya bago nyo ilagay yung ointment. Okay? Number 4. Do not use soap. Put makeup on. And do not rub your eyebrows using the healing process in 7 days. Ayun. Huwag nyo siyang lalagyan ng makeup, na kahit anong makeup na ilalagay nyo. Huwag din kayong, kumbaga mas better na i-avoid nyo muna yung mga nilalagay nyo sa mukha. Pwede naman dito sa part na to. Yan, pwede naman dyan. Pero avoid nyo talaga siya. Huwag nyo siyang lalagyan ng, pag naghilamos, iwasan nyo siyang masabunan. Iwasan nyo rin siya na malagyan ng makeup or kahit ano. Kasi medyo mahapdi siya actually. Tapos, number 5, within 7 days yun guys ha. Avoid nyo na lang lahat ng nilalagay nyo sa inyong mukha or iiwas nyo talaga sa inyong eyebrows. Number 5, kailangan nating doblehin yung lagay niya ng ointment bago tayo matulog. Bawa, nakapaglagay ka na ng ointment ng araw na yon. Bawa, mga tanghali, tas naligo ka. Syempre, hindi mo siya sasabunan, hindi mo rin siya malalagyan ng kahit ano. Kasi pag naligo ka at may ointment pa siya,
dahil nga hindi natin siya pwedeng anuhin. Siyempre lalagyan ulit natin ng toner, ng solution. Lalagyan ulit natin ng toner, tapos pagkas mo maligo, toner, tapos lalagyan mo siya, tapos bago ka humiga, bago ka matulog, lagyan mo ulit siya ng ointment. In 7 days din yun, guys. Ganun ang magiging routine mo. Number 6, ayan, ointment avoid the direct inside the brows. Ayan. Hayaan lang natin daw siya na maanuhan ng running water. Okay lang siya na mabasa na ng running water natin. Pero hanggat maaari, wag niyo ibababad. Wag niyo siya ibababad. Number 7, ito yung pinaka dapat nating anuhin, intindihin maigi pag nagpapagawa tayo ng mga ganito. Kasi yung iba in-expect agad nila na may makikita sila or na doon na yung perfect na makikita nila. Kaya nga tayo may second session, di ba? Para makita natin yung pinaka final result po ng ating pinagawa. So, ito ang nakalagay sa number 7. Usually, within 20 days for the first session, the color will fade and soften 40% to 50%. And adjustment will be done on the second session. Ayan. Ang sabi dito, sa 20 days daw natin, after 20 days ng ating first session, ang makikita lang po natin sa kanya is 40% to 50%. Kaya wag po kayo mag-expect na unang session pa lang natin is makikita nyo na yung result niya na. Kasi yung iba kasi nagtataka, bakit ganito? Bakit hindi ganyan, ang daming hanash, 'di ba? Syempre, wala namang, kaya nga tayo may second session para makita natin doon yung difference ng first session and second session. Kaya yan. Kaya wag tayo masyado mag-expect. Kaya talagang kailangan yung gawin yung second session kung gusto niyo makita ang pinaka-result ng inyong pinagawa. Okay? So, dahil nga dyan, mag-aftercare tayo ngayon. So, actually, kakagawa ko lang kasi. Ito siya, guys, oh. Kung mapapansin nyo, may ano na to meron na siyang, nilagyan ko na siya ng solution. So, kung mapapansin nyo, meron siyang, ayan, may natatanggal siyang ganyan. 'Di ba yung first video ko, nakita nyo na nilagyan siya ng parang tint. So, pagka gumamit kayo ng solution, yan siya. May natatanggal siyang mga kulay-kulay. So, ayun yung nilagay na tint na buo. Yan siya. Wag yung iisipin na natatanggal siya, natatanggal yung nilagay nila. Kasi, hiwa-hiwa po yan. So, sa skin natin, sabi nga ni ate, sa skin natin, inaabot po nung pinaka microblade niya is yung first layer ng ating skin. Yan. Kaya sabi niya, first layer. Kaya huwag kayong masyadong mag-react kung makakakita kayo ng ganito na natatanggal yung color ng inyong eyebrows. Okay? So, after niya, na kasi ako, ganyan ko lang siya, guys. Ganyan ko lang. Medyo basa pa. Yan. Ginaganyan ko lang siya. Yung mararamdaman nyo, malamig siya, tas habang tumatagal kasi parang nararamdaman ko rin sa akin na ano siya, medyo may hap din konti, pero konti-konti naman. Ano naman siya, okay naman siya, kaya naman. Yan. Tapos after nyan, ayan, after natin mag-use no solution, so ayan po ang naging resulta niya. Medyo may natatanggal siya, pero don't worry kasi yun lang naman yung pinaka nilagay nila nung last. So, maglalagay na tayo. After nyan, patutuyuin nyo muna siya. Kailangan dry siya. Wait lang. Hindi ko mabuksan. So, ayan siya, guys. Naka-plastic kasi siya kanina kaya hindi ko masyado ma-focus. So, ayan siya. Kung napapansin nyo. Pipicturan ko na lang din siya. Tapos, ito yung pangalan ng clinic na pinuntahan namin. Sa may tapat ng SM Alapala. So, ito yung ano nila. Yung ointment. Yan. Ayan siya, guys. Madami siya actually. Ayan, no. Madami. Puno. Ayan. So, kukuha lang kayo ng konti dito sa malinis na cotton buds. Tapos, lalagyan nyo lang siya pa ganun.
Ang binilin sa akin is wag daw pong irarab. Wag siyang irarab na ganun. Kailangan, mula dito, igaganyan nyo lang. Yan. Alam nyo kung bakit sila nagbibigay ng ganito? Para mas mabilis siya mag-heal. Saka sabi nila, ito daw ointment na to is nagpapabakbak. Pero so far naman, nung nagpagawa rin ako sa aking talukap, sa aking top liner, hindi ko naman na-experience na hindi ko na-experience na magkaroon ng pagbabakbak. So yan, lagyan lang natin siya. Walang problema kahit dumami, guys. Kahit dumami yan, kahit kumapal yan, walang problema. Yan. Lagyan nyo, hindi siya masakit. Fairness, hindi siya masakit. Magaang yung kamay nung gumawa sa akin kaya hindi ako nasaktan. Kaya sana, pagbalik ko doon, siya ulit gumawa. Kasi marami daw technician doon pero, hanggat maaari, gusto ko siya na yung gagawa. Kasi siya na yung nag-first session Kaya mas maganda na siya din ang gagawa ng second session. Diba? So, yan lang, guys. Ayan. Yan na siya. Yan, ganyan na siya. O, diba? Mukha siyang Ayan. Ayan. Inopera niya ako ng combo. Yung lalagyan nga daw ng shade, yung dulo. Pero, sabi ko, i-observe ko muna kung okay to. Kasi, ayoko naman kasi nung makapal. Kaya ayoko talagang hindi kasi ako sanay na eyeliner. Kaya hanggat maaari, ayoko talaga. Kaya ang microblade lang yung pinagawa ko. Kasi gusto ko yung strand lang siya. Dahil ayoko nung makapal ang aking kilay. So, sabi naman niya, dulo lang naman daw yung lalagyan ng shade. Dito, wala. Kasi tulad niya, diba? Nilagyan niya nung parang tint lang. Pero tignan mo naman, diba? Napaka-dark niya. Ano pa kung itatato talaga ng ganon, diba? Parang, hindi ko, ewan ko, ayoko kasi ng makapalang kilay sa totoo lang. Tulad niyan, diba? Kaya, o-observe ko muna. Kung okay naman siya, steady tayo doon. Ayoko magpa-combo. Kaya observe muna natin siya. Okay? Yan lang po for today's video. After ng aking sessions, aking eyebrows. So, ayan lang. So, yun lang guys for today's video. I-share ko lang sa inyo kung ano yung dapat nating gawin after po natin pagpagawa ng ating microblading o kahit ano po nasa kilay na mga tattoo like dito sa aking liner. Ganon din po yung naging aftercare. Yun yung tinatawag nila sa clinic pagka nagpagawa kayo. Yun ang tinatawag na aftercare. Yan. Yun lang for today's video, guys. Thank you for watching, guys. Bye!